Magandang araw mga boss. Yung i-demo natin ngayon mga boss ay kung paano ito palitan ng voice coil. Itong unit na ito na itong unit na ito ay 150 watts na Tucson-ra. Yan. Pakipakita ko sa inyo kung paano ito palitan ng voice coil. Sa may alam na nito mga boss at saka yung mga marunong na ay pwede na ho kayong mag-skip sa video na ito. Para lang ho ito sa mga baguhan na hindi pa marunong kung paano ito palitan. Yan, papalitan ito natin ng voice coil mga boss. Yan, ang una natin gagawin ay tanggalin natin itong unit na ito sa horn. Yan. Tanggalin natin yung unit sa kanyang horn. Kasi para hindi siya sagabal sa pagtanggal ng mga screw. Kasi masasagi siya sa ating screwdriver. Yan, ikutin lang muna natin hanggang matanggal na yan. Ito yung apat na screw niya mga boss. Yan yung tatanggalin natin. Yan. Itong unang na screw, yan. Apat ho na screw yung tatanggalin. Yan mga boss. Isa-isa ho nating tanggalin yung mga screw sa bawat side para makuha natin yung voice coil sa loob ng unit. Dandahan lang ho sa pagtanggal mga boss. Yan, ito yung pangatlong screw niya mga boss. Yan, sa mga baguhan lang ho dyan na ngayon lang ho naka encounter ng pagtanggal ng voice coil mga boss, ito yung technique. Yan, dandahan lang mga boss sa paghila. Yan. Yan yung voice coil niya mga boss. Maliit lang ho yung voice coil niya. Yan ho yung tatanggalin natin mga boss. Palitan natin ng bago. Yan mga boss. Yung mga malalaking tweeter mga boss, magkaiba din ho yung pagtanggal ng voice coil. Tanggalin muna natin sa pagkakahinang niya mga boss. Yan, itong dalawang terminal na ito. Kasi nakasulda siya o nakahinang sa bawat terminal. Yan, ginamitan ko ng pang sungkit mga boss yung bawat terminal para mahila yung kanyang wire. Isa-isa natin tanggalin yung wire sa terminal mga boss. Ayan, hinila ko ng panungkit yung wire. Ayan, ito yung pangalawa. Tanggalin natin isa-isa. Ayan, pagkainit, hilahin natin yung wire sa terminal. Medyo mahirap na proseso ito mga boss kaysa dun sa malalaking mga unit na tweeter. Kasi pagka nasunog yon, pwede na palitan kaagad. Ito kasi maliliit yung kanyang terminal. Yan, tanggalan natin mga boss. Yan. Ito yung voice coil nya, maliit. Yan yung kanyang voice coil na 25mm. Maliit lang. Yan, nakadikit lang yan dyan mga boss. Pwede gamitan natin ng rugby. Tanggalin muna natin. Palitan natin ng bago. Yan, dandahanin nyo lang mga boss para matanggal nyo kanyang sirang voice coil kasi maliit lang. Ito yung papalitan natin ng bago. Ang sukat ng voice coil na ito mga boss is 25mm. Yan, nakadikit lang siya. Pwede rugby lang yung gamitin natin mga boss para pagpalit natin ng voice coil, rugby lang yung gamitin natin na pandikit ulit sa ating voice coil. Ito yung papalitan natin mga boss na voice coil. Kunin ko yung bago. Ito yung bago na voice coil mga boss na 25mm. Ito yung ipapalit natin sa sira na voice coil. Yan.
Ganun din yung diameter niya mga boss, 25 mm. Ito yung sira, ito yung bago. Ito yung ipapalit natin. Dito natin lagyan ng pandikit mga boss. Yan, sa gilid. At dito naman sa voice coil, dito. Rugby lang yung gagamitin natin. Yan yung lagyan natin ng pandikit. Ito yung rugby na gamitin natin. Kahit anong klase mga boss, ang gamit ko is Apollo na rugby. Ito yung gamitin natin na pandikit. Naunahin natin itong kanyang lagyanan na lagyan ng pandikit. Kunti lang yung ilagay natin mga boss sa ating pandikit, yung tamang tama lang. Yan, kunti lang na para kumapit siya. Yan, tapos patuyuin natin. Yan, lagyan nyo lahat para hindi siya matanggal. Yan, bawat anggulo, lagyan natin lahat. Yan, tapos na. Ito naman yung voice coil. Dito sa side na ito, yan, wag dun sa kabila, dyan sa side na yan natin lagyan ng pandikit. Yan, kunti lang din yung ilagay natin. Tamang tama lang na kumapit siya. Bago masyadong nadamihan. Yan, spread natin yung pandikit. Kunti lang yan. Para di siya madaling matanggal. Yan. Patuyuin natin mga boss o pahanginan natin. Kasi pag nilagay natin kagad, madali siya matanggal. Mga 2 minutes mga boss or mga 1 minute. Ayan, tuyo na siya. Pwede natin ilagay. Lagay natin. Una mga boss, ilagay muna natin doon sa kanyang parang takip. Yan, ayusin natin yung kanyang terminal para mag-fit doon sa kanyang lagyanan. Ayusin natin yung kanyang terminal. Yan. Para yan, idikit natin dito. Dapat nakasentro siya mga boss. Yan. Tingnan mo yung kanyang terminal. Yan. Dapat pareho siya. Kung ano yung sukat doon, ano yung pagka distansya ng kanyang terminal, dapat ganun din. Dapat dandahanin nyo lang mga boss. Yan, pwede na natin dikit. Dapat nakasentro siya. Kung ano yung pagkalagay nung nasira, ganun din itong bago. Dapat ayusin nyo talaga pagka kadikit. Kasi pag di siya nakasentro, baka sumabit siya sa gilid or maipit sa ating unit mga boss. Ayan, ayusin yung kanyang terminal. Dapat nakalagay talaga siya ng tama doon sa kanyang daanan. Yan, dapat nakasentro. Yan, nakasentro na siya. Ayusin nyo yung kanyang terminal. Pwede nyong sukitin para maging maayos. Yan, okay na siya. Dapat di siya nakaipit. Yan, para nakasakto talaga sa kanyang terminal. Yan, manikit na. Maganda na mga boss. Sentro-sentro na siya. Mapit na. Diyan, putulan natin ang terminal mga boss kasi sobrang mahaba siya. Lagay muna natin dito sa kanyang lagyanan. Yan, pwede na natin ilagay mga boss sa kanyang lagyanan.
Yan, dapat naka lagay talaga siya sa kanyang terminal at naka sentro. Yan, ihinang natin dyan sa kanyang terminal. Putulan muna natin yung kanyang terminal kasi masyadong mahaba. Yung tamang-tama lang talaga sa kanyang paghihinangan. Pag masyadong maikli or mahaba, pwede nyo gamitan ng nail cutter or plies, or yung gamit ko kasi mga boss is snipper kasi masyadong maliit. Yan mga boss, putulan natin. Yan, yung tamang-tama lang sa kanyang terminal na pagkakaputol. Yan. Yan na boss, na naputol na. Yan, hinangin na natin mga boss yung kanyang terminal. Yan, check ng maigi kung kumapit ba talaga yung kanyang wire para iwas tanggal mga boss. Yan, i-double check ko natin para kumapit ba talaga. Kasi pag nag-loose contact dyan, malaking abala. Yan. Dito naman tayo sa pangalawang terminal mga boss. Yan, hinangin ng maigi para iwas tanggal. Yan, okay na mga boss yung kanyang pagkakahinang. Pwede na nating asimbulin. Yan, i-check ng maigi yung kanyang terminal at yung kanyang sa magnet. Pwede na nating asimbulin yung ating tweeter unit mga boss. Bago nyo asimbulin mga boss is tingnan nyo yung dalawang naka-engrave na yan. Dapat magkatugma yan sa kabila doon sa butas. Pag hindi kasi yan magkatugma, hindi yan papasok. Ayan, pati yung kanyang lagyanan ng screw dapat magkatugma yan. Yan, subukan natin. Ayan, pag hindi kasi magkatugma yung mga boss, hindi yun papasok. Yan, pwede na natin ilagay yung kanyang mga screw. Pagkatapos yung mga boss, pwede na nating i-check yung ating tweeter unit kung gumagana ba. Gamitan lang natin ng battery. Lagyan muna natin ng wire, yung positive tsaka yung negative. Iti-test natin kung gumagana na ba yung ating ginawang tweeter, yung bagong pinalit natin na voice coil, kung okay ba siya o gumagana na ba. Battery test lang ho yung gamitin natin para madali lang mga boss. Gamitan lang natin ng battery, malalaman natin kung gumagana na siya kasi may maririnig tayong kagaskas sa ating tweeter. Hindi masyadong marinig mga boss, pero pag ginamitan nyo ng headphone yan or headset, doon nyo maririnig yung kanyang kagaskas. Sige mga boss, salamat sa panonood sa aming munting tutorial